sa lahat ng mga nakikinig, sa aming mga magulang at mga kapatid. Minsan pa po kaming mga Kristiyanong naliwanagan sa salita ng Diyos ay nag-aanyaya upang samahan sa ating pag-aaral sa banal na aklat. Tayo po'y manalangin. Ama, minsan pa po kami lumalapit sa inyong harapan. Sana, Panginoon Diyos, kung papaano po nang nakita mo ang bawat isa sa amin, kami nagpakababa, ikaw po'y nagpakilala sa amin. Ganyan mo po sanang makikitang kababaan para kami ay inyong turuan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, Amen. Narito po ang ating kapatid. Bago po tayo mag-umpisa dito sa ating programa, ay gusto po naming pasalamatan yung mga walang tigil na nagpapadala ng mga kahilingan. Ito po ang nakikita naming batayan, na marami nga pala ang nakikinig sa amin. Ngunit nalalaman po namin na sa mga nagte-text, ang Diyos po ang nakakaalam. Hindi sila napapabilang sa isang klase ng tao. Mayroong yung iba ay gustong patunayan kung hanggang saan ang ipinagkaloob ng Panginoon sa amin, at mayroon namang iba na talagang naghahanap sila ng katotohanan. Kayo po ang matagal na naming hinahanap upang makasalo sa isang banal na hapunan na ang Diyos ang siyang naghanda para sa atin. Dahil sa oras na matikman ninyo at malasahan ang pagkain, ang Diyos mismo ang siyang nagkaloob. Kayo na po ang magsasalarawan sa ibinigay ng Diyos kung papanong ito ay naiibang klase. Baka masabi rin ninyong wala kayong alam na salitang pwedeng iangkop para ito ay maisalarawan dahil sa kakaiba ninyong nadaramang kasiyahan at kaligayahan. Ano po ang aming mga tinutukoy? Anong pagkain ang ibinibigay ng Diyos sa amin? Ito po ang katotohanan sa kanyang mga salita, na sa oras na aming kinain o tinanggap, lalong nadarama kung paano kami biniyayaan ng Diyos, kung paano niya kami pinagkakalooban ng himala. At kami rin po ay namamangha, dahil hindi kayang arukin ng aming isip kung paanong itong mga nakatagong buhay na salita ng Diyos na hindi ipinahayag sa maraming tao, pero sa amin malinaw niya itong ipinapaliwanag at ito ay aming nauunawaan. Hindi po ito katulad noon na sa akala namin kabilang kami sa mga pinapakain ng Diyos dahil ang kanyang mga salita ang aming tinatalakay. Ang Panginoong Jesucristo ang siyang aming pinapaniwalaan. Napakalaki po ng kaibahan ngayon. Dahil nakikita po namin na ang kanyang mga salita, paano ito tatanggapin ng mga taong hindi nakakilala sa kanya? Paano ito paniniwalaan kung hindi nila nakikilala kung sino ang nagsasalita? Ngunit sa amin po, dahil nagpakilala sa amin ng Diyos, ang bawat salita niya na kanyang ipinapaunawa sa amin, nakikita po namin itong isang biyaya ng aming mga kaluluwa. Mga kaluluwang ang mga nagpakumbaba sa harapan ng Diyos, ang siya lamang napagkalooban. Kaya ito pong mga salita ng Diyos. Nakala namin noon ay para sa lahat ng Kristiyano, pero nahayag po sa amin ngayon. Ito pala ay para lamang sa mga nagpakumbaba sa kanyang harapan, kaya sila lamang ang nagbebenepisyo sa kanyang mga salita. Na kung ating tutumbukin ang mga salita ng Diyos, ay para lamang sa kanyang mga pinili at hindi sa lahat ng tao. At itong si Haring David na pinili ng Diyos, nang kanyang kainin ang salita, ito ang lumabas sa kanyang bibig. Mga awit 119, 103. Quote, pagkatamis ng iyong mga salita sa aking lasa, oo, matamis kaysa pulot sa aking bibig. Unquote. Pero ito pong nalasahan ni Haring David. Ang akala ko noon ay nalalasahan ko na rin dahil sa pakikinig ko sa aking mga aral, na kung minsan ako ay napapaiyak sa mga salita ng Diyos na kanyang iniaaral sa amin. Ngunit bakit ang aking paniniwala ay madaling matumba? Nasaan ang kapangyarihan ng Diyos? Subalit ngayon pong ibinigay ng Diyos ang kanyang mga salita na aming kinain katulad ng pagkakain ni Haring David.
Dito po namin nakita kung gaano makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Ganyan po malakas ang aming loob na wala po kaming tigil sa paganyaya sa inyo. Kami po ay naghihintay at ito po ay amin nang ginagawa magmula nang kami ay magkaroon ng programa dito sa radyo at hanggang sa ngayon, wala pa pong ni isa man para itumba itong makapangyarihang salita ng Diyos na kanyang ipinagkaloob sa amin. Kaya ang inaasam po namin, sana sa pamamagitan ng ating programa, kayo pong minamahal naming tagapakinig. Sana po, minsan darating sa inyong buhay, magawa ninyong magpakumbaba sa harapan ng Diyos, nang ang Diyos ay magkaroon ng daan para siya mismo ang magpakilala sa kanyang sarili. At kapag nakilala po ninyo ang Panginoon, subukan po ninyong buksan ang inyong banal na aklat at kayo'y mamamangha dahil bawat mabasa nyo sa kanyang mga salita, ito ay inyong nauunawaan at hindi lang basta nauunawaan, makikita po ninyo na ito ay isang malaking biyaya at himalang ibinigay ng Diyos sa inyo. Napakagaan po ng aming pakiramdam kapag dumarating ang oras na ito na kami ay magtatanong na sa Diyos at alam naming siya ay magpapahayag sa kanyang mga salita. Katulad na lamang po ngayon, nakatanggap na naman tayo ng kahilingang itinexpo sa atin. Bakit nagpahipo si Jesus sa mga apostoles? Sa Mateo Kapitulo 28, versikulo 9, at tinanggihan si Maria Magdalena. Ito pong pangyayaring nagpahipo sa mga apostoles ang Panginoong Hesukristo. Tignan po natin kung kanino talaga siya nagpahipo dito. Dahil meron nga pong pangyayari nang siya ay mabuhay na maguli. Nagpunta si Maria Magdalena at ang isa pang Maria sa libingan para dalawin ang puntod ng Panginoong Hesukristo. Subalit sa kanilang pagpunta ay nakaramdam sila ng lindol na malakas at ang isang anghel pala ay bumaba mula sa langit at siya ay nakipag-usap sa kanila. Sinabi kina Maria ang habilin ng Panginoong Hesukristo. Sila ay hindi dapat matakot. Kung hinahanap nila ang Panginoon, ay wala na siya dahil siya ay nabuhay na maguli. Kailangan itong ibalita sa kanyang mga apostoles at mga alagad. Kaya ang ginawa nitong dalawang Maria ay tumakbo. Subalit nakasalubong nila ang Panginoong Hesukristo at sa kanilang kagalakan, niyakap nila ang mga paa ng Panginoon at siya'y sinamba. At hinayaan sila ng Panginoon at sila ay sumamba sa Kanya. At muli siyang nagsalita na sinasabing ibalita sa kanyang mga apostoles at mga alagad na siya ay nabuhay na maguli. Ngunit ang pangyayari pong ito ay nabalitaan ng mga matataas na saserdote. Kaya kanilang kinuntsaba yung mga kawal na nagbabantay. Binigyan nila ng pera para hindi sabihin kung ano ang totoong nangyari. Bagkus ay dapat nilang ikalat sa mga tao. Nang gabing sila ay nagbabantay, ay nakatulog at sinamantala ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo ang pagkakataon, ninakaw ang kanyang bangkay at hindi siya nabuhay na maguli. Para po maunawaan natin kung paano pa lamang ito ipinasulat ng Panginoon, napakaganda po kung ating babasahin ang Mateo 28 mula versikulo 1 hanggang 15. Narito po ang Mateo 28 mula 1 hanggang 15. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, na nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanlinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito, lumindol ng malakas, sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon, at naparoon at iginulong ang bato, at nakaupo sa ibabaw nito. At ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat, at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanya nagsipanginig ang mga bantay,
at naging tulad sa mga taong patay. At sumagot ang anghel, sinabi sa mga babae, "Huwag kayong mga takot, sapagkat nalalaman ko na ang inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. At siya'y wala rito, sapagkat siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya, magsiparito kayo. Tignan ninyo ang dakong kinalalagyan ng Panginoon. At magsiyayong kayong madali, at sa kanyang mga alagad ay sabihin ninyo, siya'y nagbangon sa mga patay, at narito siya'y nangunguna sa inyo sa Galilea. Doon makikita ninyo siya. Narito, nasabi ko na sa inyo." At sila'y nagsialis na madali sa libingan, na taglay ang takot at ang malaking galak. At nagsitakbo upang ibalita ang kanyang mga alagad. At narito, sila'y sinalubong ni Jesus na nagsasabi, "Magagalak kayo." At sila'y nagsilapit at niyakap ang kanyang mga paa at siya'y sinamba. Nang magkagayo, sinabi sa kanila ni Jesus, "Huwag kayong mga takot, magsiyayong kayo at sabihin ninyo sa aking mga kapatid na magsiparoon sa Galilea, do'y makikita nila ako." Samantalang ang sila'y nagsiparoon, narito ang ilan sa mga bantay ay nagsiparoon sa bayan at ibinalita sa mga pangulong saserdote ang lahat ng mga bagay na nangyari. At nang sila'y makipagkatipon na sa matatanda at makapagsangunian na, ay nagbigay sila ng maraming salapi sa mga kawal na nagsasabi, "Sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanilang mga alagad at siya'y kanilang ninakaw samantalang kami nangatutulog. At kung ito'y dumating sa tinga ng gobernador at siya'y aming ikayatin at kayo aming ilalagay sa panatag." Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila. At ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nanatili hanggang sa mga araw na ito. Ayon po sa ating narinig, hindi po pala mga apostoles ang yumakap sa mga paa ng Panginoong Hesukristo, kung hindi si Maria Magdalena at ang isa pang Maria. Kung ganoon, mas gaganda po ngayon ang ating katanungan sa Panginoon kung bakit dito sa ating binasa ay hinayaan niyang yakapin din ni Maria Magdalena ang kanyang mga paa. Subalit doon sa isang instansya naman, ito po ay nang gustong hipuin ni Maria Magdalena ang Panginoong Hesukristo at ang Panginoon ay tumanggi at hindi niya hinayaan na siya ay mahipo ni Maria Magdalena. Dahil ito po ay nangyari sa buhay ng Panginoong Hesukristo, hindi po ba karapat-dapat na siya ang hintayin natin at hayaang magpahayag kung bakit ganyan nga ang kanyang ginawa? Kaya habang kami po ay naghihintay, katulad po ng dati, magbabahagi kami sa inyo. Ito naman ay nung panahong ipinagkatiwala namin sa aming mga mangaral ang patungkol sa mga salita ng Diyos. Dahil sila po ay nag-aral sa mga Bible schools at sa mga seminaryo, buong paniniwala namin, sila ay nabigyan ng karunungan para magpaliwanag sa mga salita ng Diyos. Kaya kami po ay nakikinig at naniniwala sa kanilang mga paliwanag na siya pong ibabahagi ng mga kapatid kung ano ang kanilang ipinaliwanag tungkol dito sa dalawang instansyang pangyayari sa buhay ni Maria Magdalena. Sa akin pong nakagisnang reliyon sa Iglesia Katolika, una, si Maria Magdalena at ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi nagpaipo ang ating Panginoong Hesukristo kay Maria Magdalena. Pero sa isang instansya, nung siya ay makasalubong ni Maria Magdalena at ang isa pang Maria, niyakap ang kanyang paa at siya sinamba. Pinaintulutan sila ng ating Panginoong Hesukristo na gawin ito sa kanya. Sa katagalan po ng aking pagsisimba, halos may gitna 60 taon na ako po ang edad ko ngayon, ni minsan ay hindi po nila binigyan ng pansin itong pangyayaring ito ng aming mga mangaral. Na isa pong napakalagang pangyayari na dapat malaman ng mga tao. Ang binibigyan lang po ng alaga ng aming mangaral na pare
mabuhay na maguli ang ating Panginoon Kristo at yung pangyayaring yung tinatawag nilang salubong. Ang una raw nakakita sa ating Panginoon Kristo ay si Birhen Maria. Ako po'y galing sa mga Pentecostal Charismatic. Ang ating pong tinatanong sa Diyos ngayon ay wala po akong narinig sa aking tagapagturo, kundi ang kanyang binabanggit ay yung tungkol kay Tomas na pinadaiti ang kanyang kamay sa kanyang tagiliran at kamay. At tungkol naman kay Maria Magdalena, ang sabi po, hindi nagpahawak ang ating Panginoon Diyos. Kaya ito pong ating tinatanong ngayon, yung pag-awak sa paa ng ating Panginoon at kaniyang nilang sinamba siya, hindi po nabanggit ng aming tagapagturo ito. Kung atin pong uunawain itong dalawang sirkumstansya sa naging buhay ni Maria Magdalena na maliwanag naman talagang nagkakasalungatan, paano po ito ire-reconcile? Dito na po papasok yung sinasabi ng mga tao. Kapag iyong inunawa ang banal na aklat, masisira talaga ang iyong ulo. At sa iba, para ipakitang sila ay marunong sa mga salita ng Diyos, ang gagawin ay sila ay magbibigay ng mga iba't ibang pilosopya para patotohanan na sila ay marunong sa mga salita ng Diyos, na kanilang ipapaliwanag sa maraming taong sumusunod sa kanila para ipakita lamang sa lahat na sila ay tumatanggap o tinatanggap nila ang mga salita ng Diyos. O kaya po, ang gagawin ng iba, hindi kukunin pareho to. Ang isa dito ay hindi na masyadong papansinin at yung isang banda na lang ang papansinin. Gayon din ang gagawin ng iba. Ibabaligtad din para nga naman lalabas na hindi nagkakasalungatan ang mga salita ng Diyos. Pero tayo po dito sa ating programa, nananatili po ang aming natutunan sa Panginoon na kailanman ay hindi namin kailangang unawain ng Kanyang mga salita, sapagkat kami po ay lubusang nagdedepende sa Kanya. Siya lamang ang mayroong kakayahang magpahayag sa mga ito. Kaya kami po ay palaging naghihintay sa Panginoong Jesucristo dahil nalalaman po namin sa pamamagitan ng Kanyang pagmamahal, sa Kanyang habag, itong mga napakahirap na Kanyang mga salita ay Kanyang ipapahayag sa atin. Bakit po ganyan ang aming ginagawa? Dahil ito po ang itinuro sa amin ng Panginoong Jesucristo para ipakita sa Kanya na kami ay lubusang nananalig sa Diyos. Hindi namin pala dapat unawain ang Kanyang mga salita. Ayon po ito sa Kanyang ipinahayag sa Kawikaan 3:5. Quote, dapat lamang manalig sa Diyos at huwag manalig sa sariling kaunawaan. Unquote. Dito po sa ating programa, madalas po ninyong marinig sa amin, halos paulit-ulit na po naming sinasabi ang tungkol sa tunay na pagkakilala kay Jesucristo. Dahil sa pamamagitan lamang po nito, ay doon niya ipapaunawa ang Kanyang mga salita. Katulad po nitong ating tinatalakay, kung hindi lang makikilala si Jesucristo, kailanman ay hindi po ito mauunawaan. Ano pong klaseng pagkakilala ang tinutukoy natin? Kung paano siya nakilala ni Simon Pedro, isang himalang nanggaling sa langit, bago nakilala ni Simon Pedro ang Panginoong Jesucristo, bago niya nasabi kay Jesus, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kaya kung kinakailangan pa ang himala bago makilala si Jesucristo, kailangan din po ang himala para maunawan ang Kanyang salita na ating tinatalakay. Noon po ang akala ko sa himala, ito yung nakikita ng mata. Subalit ang tunay na himalang nanggagaling sa Diyos, ito ang Kanyang ipinahayag kay Apostol Pablo sa 2 Korinto 4:18. Quote, hindi ang nakikita ng mata, dahil ang nakikita ng mata ay temporal, kundi ang hindi nakikita ng mata
sapagkat ang hindi nakikita ng mata ay eternal. Unquote. Ito po ang tunay na himalang kailangan natin dito po sa paksang tinatalakay natin, sapagkat sa pamamagitan lamang po ng himalang yan, itong dalawang nagkakasalungatan na salita ng Diyos ay mare-reconcile. Ito po ay sa pamamagitan ng himalang manggagaling sa Panginoon. Ito po ang pagsasalarawan ng Diyos na kung papanong si Jesucristo sa kanyang papel bilang Ama, mayroon siyang katawan. At ang mga nakakilala lamang sa kanya sa pamamagitan ng himalang galing sa langit, ang siya lamang po pwedeng makahawak sa kanya. Narito po ngayon ang isang namumuong malaking katanungan. Sino nga ba talaga at ano ba talaga ang nangyari kung bakit si Maria Magdalena, nang makita niya ang Panginoong Jesucristo na ayon sa nakasulat, siya ay nabuhay na maguli, gusto niyang hawakan. Subalit, pinagbawalan siya. Nalalaman po namin na ito ay imposible na sa mga tagalabas o sa hindi tunay na nakakilala kay Jesucristo, dahil napakalalim na po ng mensahe ng Diyos na kanyang ibinibigay tungkol dito, sapagkat maging ang kanyang mga pinili ay hindi nila ito madaling matanggap. Pero iisa po ang lumabas na katotohanan, na si Jesus sa kanyang papel na Ama, sapagkat siya ang gumawa ng testamento ng kaligtasan na kinakailangang ibuhos ang kanyang dugo para ito ay matupad. Ang namatay sa ibabaw ng krus ay ang Amang Diyos. Pero mayroon naman pong nakasulat na nakita si Maria Magdalena. Nakita niya ang Panginoong Jesucristo. Sa pagkakita sa kanya, gusto niya itong hawakan. Ano po ba talaga ang mga pangyayaring nakapaloob dito? Kung bakit napakahirap na maunawaan itong ipinapahayag ng Diyos sa atin, kung hindi lamang po talaga tayo magpapakababa sa kanyang harapan. Kailanman, hindi po natin ito tatanggapin, bagkus tatanggihan po natin ito, pagtatawanan at sasabihing, imposible yan, imposible yan. Pero huwag po nating kalilimutan ang isang babalang ipinahayag ng Panginoong Jesucristo kay Pablo, at ito ay kanyang isinulat sa 2 Korinto 3:6, quote, hindi ng titik, dahil ang titik ay pumapatay, kundi ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Unquote. Dito po sa ating tinatalakay, gaano po ba ito kahirap? Kaya po bang matanggap ng mga tao ngayon na si Jesucristo sa kanyang papel na anak, ayon sa pinatotohanan ni Pablo, na personal pa namang nagpakilala sa kanyang Panginoong Jesucristo, ay hindi man pala namatay sa ibabaw ng krus ang Panginoon, ayon po sa Galacia 2:20. Quote, ako ay kasamang napako sa krus ni Jesucristo. Unquote. Kaya po bang tanggapin yan ng maraming tao? Samantalang katotohanan na nang piliin ng Panginoong Jesucristo si Pablo, ay wala na ang Panginoon dito sa lupa. Matagal na siyang ipinako sa krus at wala na siya sa lupa. Paano siya makakasama ni Pablo na mamatay sa ibabaw ng krus? Ito po ang patunay na hindi nga pala sa titik o sa literal. Kaya ito ay gustong hawakan ni Maria Magdalena, sapagkat siya ay nabighani sa ganda sa nakita niyang glorified body ng Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na anak. Gusto niya itong hawakan, pero pinagbawalan siya. Bakit? Dahil pala ang isang pinili ng Diyos, kailangan munang magtagumpay at mamatay ng physical para siya ay magkaroon ng glorified body, katulad ng nakita ngayon ni Maria Magdalena
sa Panginoong Hesukristo sa kanyang papel na anak. Subalit sa isang banda, sa mga ipinahayag po ng Diyos sa atin ngayon, marahil ito ay sapat na para matugunan ng Panginoon yung ipinadalang katanungan sa atin. Pero dahil sapat pa po ang ating oras na nalalabi, tignan po ninyo, dahil dito ay muli tayong bibigyan ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapahayag pa rin niya sa kanyang mga salita. Halimbawa, ito pong nangyari sa Mateo 28:2, quote, "At narito, lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito." Unquote. Ito po ay salita ng Panginoong Hesukristo at ito ay nangyari sa kanyang kapanahunan. Pero hindi po ba siya rin ang nagsabi na ang kanyang mga salita ay hindi lilipas kailanman? Paano po ngayon ito nakikita na buhay sa ating panahon? Kami po ang nagpapatotoo sa inyo tungkol dito kung gaano ito buhay sa ating panahon. Noon po ito ay isang istorya lamang na binabalik-balikan na natapos na at hindi na mangyayari at hindi na rin nangyayari. Pero dahil sa pagkakilala namin sa Panginoong Hesukristo, isang himalang nanggaling sa langit, nakita naming katotohanan ang kanyang mga salita na hindi nga pala lilipas. Ito pong pangyayaring binasa natin, ito po ay naganap mismo sa aming buhay. Paano po nagkaroon ng lindol na malakas sa aming buhay? Nang mabuhay na maguli ang Panginoong Hesukristo sa pagtupad niya sa kanyang testamentong kanyang ginawa. Nawala namang kaduda-duda na siya ang Diyos Ama, ang Diyos ni Abraham, ni Moises, at naging tao. Nalalaman po natin na ang lindol ay ang paggalaw ng lupa. Dahil ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga, ipinahayag niya sa Jeremias 22:29 na ang lupa ay ang tao. Kaya dito po, kami ang nakaramdam nito sapagkat inaangkin po namin na kami ang lupang tinutukoy dito. Na sa pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesukristo sa kanyang papel na Ama, naramdaman po namin ang pagyanig. Kung ano naman yung tinutukoy dito na iginulong ang bato, ito po ang makataong pamamaraan na noon ay itinanim sa amin. Dahil ang bato ay sinimboluhan pa rin ng tao ayon sa unang Pedro 2:5 na sinasabi, ang bato dito ay ang pinili ng Diyos dahil mayroon ngang pagdududa sa mga pinili ng Panginoon. Subalit ang ginawa ng anghel ay iginulong ang bato o inalis yung pagdududa. Sino pong makakagawa nito? Kaya ang anghel na tinutukoy dito ay banal na espiritu. At kung itutuloy po natin doon sa huling bahagi, kung saan ang anghel ay umupo sa ibabaw ng bato, ito pala ang patunay na ang banal na espiritu ay sinugpo niya ang mga pagdududa ng mga pinili ng Diyos. Siya ay may anyong tulad ng kidlat at mayroong pananamit na gaya ng maputing parang niebe. Ano po ba ang dulot ng kidlat? Hindi po ba liwanag? Ang kaliwanagan sa mga salita ng Diyos, kung kaya dahil siya ang nagbibigay ng kaliwanagan. At kung gaano po ito kaliwanag, ito ay katulad ng maputing niebe na sinimboluhan ng perfeksyon o kalubusan. Dalisay, totoo, tapat at walang kadungis-dungis. Pubang klasing kagalakan ang naramdaman ng dalawang Maria kung bakit sinabi pa sa kanila ng Panginoong Hesukristo, mga galak kayo, para po maisalarawan natin
Pakinggan natin at narinig ang tinig ng Diyos. Sila po ay nanggaling sa iba't ibang grupo ng Kristyanismo. Ako po, marami po akong pinanggalingan na sekta. Maintindihan ko po ang mga sinasabi nila pero hindi ko tanggap mismo sa aking pag-iisip. Titik lamang po. Hindi ko po alam kung anong ibig sabihin talaga ng espiritual. Noon, ang alam ko po, lahat ng mga paliwanag na nanggagaling sa Bible, yun ang tamang ibig sabihin po noon. At lahat ng mga sinasabi ng mga tagapagturo, ay yun ang aking mga tinatanggap. Ang alam ko po sa sarili ko, kakilala ko na po ang Diyos. Dahil tinatanggap ko lahat ng mga sinasabi ng tagapagturo. Aktibo po ako sa organisasyon na pinanggalingan ko. Kahit po pagod ako, nag-a-attend po ako sa mga activities, sa mga doktrina. Dahil ang alam ko po, pag ginagawa ko yon ay naglilingkod po ako sa Diyos. Pagkakilala ko po sa Diyos, kung sino siya at kung ano siya, yun lamang po ang naririnig. Noon po kasi, ang pagkakilala ko po sa Diyos, iba po yung Ama at iba po yung Anak, Jesucristo. Yun po ang pagkakilala ko po. Yun, magkaiba po yung Ama at Anak. Ang Diyos Ama po noon ay hindi si Jesucristo. Pero ngayon, siya mismo nagpakilala sa akin na iisa lamang po sila. Ang Diyos Ama ay nagkatawan tao upang matupad ang kanyang testamento, na siya pala si Jesucristo. Ang Ama, ang Diyos ni Abraham, ay nagkatawang tao na siya pala ay si Jesucristo. Ay siya ang tinawag na anak na si Jesucristo upang maging modelo ng mga pinili niya. Ang mismong Diyos po ang nagpakilala sa akin. Ito po hindi nanggaling kung kanino man pong tao. Bigla na lang pong pumasok sa akin na siya po pala siya, na nagkaroon po ako ng relasyon sa kanya. Siya mismo po ang nagpapaliwanag ng mga bagay na sa aking mga maraming katanungan. Dahil noon po naguguluhan ako kung sino po talaga siya. Siya mismo po ang nagpapaliwanag ng mga bagay na mga tinatanong ko po. Hindi po ito nanggagaling kung kanino pa man. Si Jesucristo po pala, sa papel niyang anak, hindi po pala siya ang tagapagligtas. At hindi po siya Diyos. Kaya maling-mali po ako sa paniniwala ko dati. At si Jesucristo, sa kanyang papel na Ama, siya ang Diyos, ang tagapagligtas. Kaya kung ako'y namatay noon, hindi po pala ako maliligtas dahil maling-mali po ako. Paano po ako maliligtas kung hindi ko naman po alam ang Diyos na minamahal ko at pinaniniwalaan ko? Nagpapasalamat po ako sa Kanya dahil itinuro po niya sa akin at nagpakilala po siya sa akin sa hindi ko sinasadyang pagkakataon. Bigla na lang po siyang pumasok sa akin at namalayan ko na lang po na nakikilala ko po siya at nagkakaroon po ako ng pakumbaba na yun lamang po talaga ang kanyang kagustuhan sa mga anak na pili po niya. Sana po sa mga nakikinig, alam ko po na marami rin po kayong katanungan. Kagaya ko po, nung nagtatanong po ako sa mga ibang tao, sinasagot po nila pero parang baliwala lamang po ito. Ngunit kung sa Diyos po kayo mismo magtanong, sasagutin niya po kayo at ibibigay niya po yung mga spiritual mensahe po niya mismong sa inyo po. Dahil yun po ang aking natatanggap po sa ngayon. Maraming salamat po at binigyan po ako ng pagkakataon upang magpatotoo sa programang. Sana sa mga nakikinig, sandin po nila ang naranasan ko na ito hindi matutumbasan ng kahit ano. Dahil himala po ang ginawa niya sa akin, dahil kahit marami po akong pagsubok na pinagdaanan, nandito pa rin po siya at lalo pa po akong kumapit po sa kanya dahil alam ko po na lahat ng mga anak niya ay pinararaanan mo niya po sa apoy upang maging dalisay po ito. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay dating Iglesia ni Cristo. Dati rin po ako miyembro sa dating daan. Dati rin po miyembro ako sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Kung ako po'y tatanungin ninyo ngayon, kung sino ako, noon po ako Iglesia ni Cristo, sasabihin ko, ako Iglesia ni Cristo. Nang ako'y nasa dating daan, kung tatanungin din po ninyo ako, kung sino ako ay nasa dating daan.
Kung sa Katoliko, ako'y Katoliko. Subalit ngayon po, tanungin ninyo ako ngayon. Hindi ko na po sasabihin ng ganon. Ang sasabihin ko po sa inyo kung sino ako. Ako'y tinawag ng Diyos. Meron akong mga kasama na nagkakaisa sa aming pananampalataya. Tinawag kami ng Panginoon Diyos. Isa-isa, dinala kami sa kanyang sambahayan. At doon po namin pinaliligayan Diyos. Sinasamba siya sa Espiritu at katotohanan. Wala po akong ibang damdamin ngayon. Kaya po ako nagpapatuto sa inyo upang ipakilala ko sa inyo kung gaano ang nararamdaman kong kasiyahan, kagalakan nang makilala ko ang tunay na Diyos. Siya pala po ang Diyos, nagkatawan tao sa katauhan ng ating Panginoong Jesucristo. Dalawang papel po ang pinapapil niya. Ang papel ng Ama at ang papel ng Anak. Kapag ka po ganito ang pagkakilala ninyo sa Kanya, nasa tunay po kayong pagkakilala at madadaman ninyo ang aking nadarama ngayon. Kaya inaanyayahan ko po kayong lahat na makinig sa radio station na ito. Tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali. Tuwing Lunes, alas 8 ng gabi. Tuwing Miyerkules, alas 8 rin ng gabi. 3 beses po sa loob ng isang linggo. Kaya makinig po kayo, huwag ninyong kakalimutan ang oras na sinabi ko sa inyo. Para ang nadarama ko ngayon na kasiyaan ay inyo ring madadama. Napakaligaya ang mararamdaman mo kung nakilala mo na ang tunay na Diyos. Yan na po ang tunay na kaligtasan. Makikita na po ng Diyos ang tunay na kababahan sa inyo. At kapag ka nakita ng Diyos ang tunay na kababahan, yan na po ang tunay na kaligtasan. Wala na po tayong alalahanin. Basta magpakababa lang tayo sa Panginoon Diyos. Pag nakita niya ang ganap na pagpapakababa, tuturuan niya po tayo, magpapakilala siya sa atin. Noong ako'y nasa sa mga sekta pa, pilit kong tinatanong kung sino ang banal na Espiritu. Sabi nila, ang Panginoon Diyos ay ang banal na Espiritu. Pero, sino po ba ang banal na Espiritu? Para niyang nakilala ko po ang Diyos sa kanyang dalawang papel, papel ng Ama at saka papel ng Anak, doon ko po nakilala kung sino ang banal na Espiritu. Ang banal na Espiritu pala po, wala pong iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo sa kanya pong papel na Ama. Kung paano po nangyari yan ng ang ating Panginoong Jesucristo ayon sa banal na kasulatan, ang kanyang mga disipulo, sinabi niya, hindi ko kayo iiwanan, subalit babalikan ko kayo at mananatili ako hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Yan po ay pangako ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ba niya natupad? Natupad po. Sa araw ng Pentecost, ang dumating ang banal na Espiritu. Hindi po ba ang Panginoong Jesucristo ang nangako sa mga apostol na siya'y darating siya, hindi niya iiwanan ng kanyang mga disipulo? Bakit po ang Espiritu Santo ang dumating? Sapagkat ang Espiritu Santo pala po, yan ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang papel na Espiritu. Kaya nga po, ngayon, hindi na po ako tinuturuan ng ninumang tao sapagkat nasa akin na po siya. Siya na po ang nagtuturo sa akin ngayon. Kaya kapag ka po ito ang nalaman ninyo, kayo din po madadaman ninyo ang kasayaan na nadama ko ngayon. Hindi na po kailangan ng turuan ng ninumang tao kung hindi ang magtuturo na po sa inyo ang tunay na Diyos sa kanyang manifestation, banal na Espiritu. Sapagkat nangako po ang Diyos, nang siya gumawa ng testamento, siya ang maging mana ng kanyang mga lingkod. Kaya kung nakilala po natin siya, tayo ay kanyang mga lingkod. Siya po ang ating mamanahin. Titira na po sa atin ang banal na Espiritu. Kaya wala na po tayong alalahanin. Nasa atin na po ang kaligtasan ngayon. Nakita ko ang mga sektang pinanggalingan ko. Ang tinuturo pala ay ang salita lamang ng Diyos na katuruan ng tao. Dahil po yan ang tinuturo ng mga sekta, katuruan ng tao. Ang nakikinabang po, ang laman, ang katawan, hindi po ang kaluluwa ng tao. Pero ngayon po, dahil nasa akin na ang banal na Espiritu, kapag tinuturuan ako, ang nakikinabang po ngayon, ang aking kaluluwa, yan po ay patungo sa buhay na walang hanggan. Pagka pinupuntahan ko ang dati kong mga kasama sa sekta, sinasabi po sa kanila kung paano ko nakilala ang tunay na Diyos. Wala po silang masagot. Ang doktrina ng aking sinatanggap ngayon sapagkat ang banal na Espiritu na nasa akin ay siyang nagtuturo sa akin. Hindi po kayang
malabanan ng aral ng mga ibang sekta. Ito po ay nangingimbabaw sapagkat ito po ang tinatawag na milagro ng Diyos. Tunay na milagrong galing sa Panginoon Diyos. Yun pala po ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang kapangyarihan ng kanyang mga salita. Ang salitang Espiritu, tunay na nakikinabang ay ang kaluluwa natin para sa buhay na walang hanggan. Hanggang dito na lang po. Umaasa po ako, gayaan po ninyo kung ano ang sinabi ko. Hanapin po ninyo ang tunay na Diyos. At yan po ay ituturo sa inyo kapag ka nakita ng Diyos ang tunay na kababaan na hinahanap ng Diyos sa inyo. Makikilala po ninyo kung sino ang tunay na Diyos. Doon po ninyo makikilala ang tunay na kagalakan at kapayapaan sa inyong kaluluwa. Maraming salamat po. Ang pangyayaring ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli. Ang bagay pong ito ay nalaman ng mga bantay, kaya sila ay nagpunta sa mga pangulong saserdote. Subalit, ang ginawa sa kanila ay binigyan sila ng pera upang nang sa ganon ay hindi ibalita ang tunay na nangyari, kundi tinuruan sila kung ano ang kanilang ibabalita sa mga tao. Mateo 28:13 hanggang 15, quote, na nangagsasabi, sabihin ninyo, nagsiparito ng gabi ang kanyang mga alagad, at siya'y kanilang ninakaw, samantalang kami nangatutulog. At kung ito'y dumating sa tenga ng gobernador, ay siya'y aming hikayatin, at kayo'y aming ilalagay sa panatag. Kaya't kinuha nila ang salapi at kanilang ginawa alinsunod sa pagkaturo sa kanila, at ang pananalitang ito ay kumalat sa gitna ng mga Hudyo at nananatili hanggang sa mga araw na ito. Unquote. Alam po ba ninyo na hanggang sa panahon po natin ngayon, ito pa rin ang ipinapahayag ng mga Hudyo. Subukan po ninyong buksan at basahin ito sa kanilang website. Sa kanila pong reliyon na Judaism, mababasa po ninyo na ipinapahayag nga nila na hindi naman talaga nabuhay na muli ang Panginoong Jesucristo. Maliwanag po ang ating narinig na itong mga pangulong saserdote ay ayaw nilang ibalita sa mga Hudyo ang tunay na nangyari na ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Pero hindi po ba sa kanila ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang mga salita? Bakit sila mismo ang sumisira dito sa salitang naipagkaloob sa kanila? Paano po naman patutunayan ngayon ng Diyos na itong kanyang sinalita noon ay hindi lilipas at ito ay buhay pa rin sa ating panahon, samantalang ang ipinangangaral ng Kristyanismo ay taliwas doon sa ipinag-utos ng mga pangulong saserdote, dahil kung noon ay ayaw nilang ibalitang ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay, ngayon naman ang ipinangangaral sa mga tao dapat paniwalaan at sampalatayanin na ang Panginoong Jesucristo ay muling nabuhay. Basahin po natin itong Roma 10:9 na siyang ipinangangaral ngayon sa maraming tao. Roma 10:9. Sapagkat kung ipahayag mo ang iyong bibig si Jesus na Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Maliwanag po ang ating narinig na naman na ang paniwala ngayon ng Kristyanismo, ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli. Pero bakit po ang Kristyanismo ngayon, sa kabila ng ito ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, bakit iba-ibang Jesus naman ang kanilang ipinangangaral sa mga tao? Hindi po ba nahayag sa kanila ang isang malaking babala ng mga apostol?
pero sa hindi po nalalaman ng mga tao, dahil sila ay nasilo sa titik, ay hindi nakarating sa kanila ang kanilang binabasang maliwanag namang ibinigay na babala ng Panginoong Hesukristo na atin pong babasahin. Mateo 24:23. Kung magkagayon, kung may nagsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sa makatwid ay ipangangaral nga pala ang iba't ibang Kristo na maliwanag nating narinig sa Panginoong Hesukristo na sinabi niyang mayroong Kristo doon at mayroong Kristo rito. Kaya ito pong si Pablo na personal na nagpakilala sa kanya ang Panginoong Hesukristo patungkol po dito. Ito ang kanyang sinabi. Ating basahin sa 2 Korinto 11:4. 2 Korinto 11:4. Sapagkat kung iyong paririto ay mangaral ng ibang Esus na hindi namin ipinangaral, o kung kayo nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi nyo tinanggap, o ibang ebanghelyo na hindi nyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo. At ito pa po ang isang maliwanag na babala. Sinabi ni Pablong nakakilala ng personal kay Hesukristo. Babasahin po natin dito sa Galacia 1 mula 8 hanggang 9. Galacia 1 mula 8 hanggang 9. Datapwat kaymat kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa amin pinangaral sa inyo ay matakwil. Ayon sa aming sinabi ng una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, kung sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa inyong tinanggap na ay matakwil. Ano po bang ebanghelyo ang sinasabi dito ni Pablo? Sino po ba si Pablo? Siya ay si Saulo ng Tarsus. Kailan po ba siya narinig mangaral, magbuhat ng makilala niya si Hesukristo? Hindi po ba maliwanag na ang ebanghelyong tinutukoy niya ay ang pagkakilala ni Pablo kay Hesukristo na siyang katotohanan? Sino po ngayon ang po pwedeng mangaral sa ebanghelyo ng katotohanan? Minamahal po naming tagapakinig dito sa ating programa. Narito po ang ebidensya kung bakit hindi man ipinapangaral ang tunay na ebanghelyo. Narinig na po ba ninyo na ipinangaral ito? Sana po ay tandaan ninyo itong 4 na simpleng mga bersikulong ating ipapahayag kung ito nga ay ipinangangaral sa mga tao. At kung maaari po ay isulat ninyo para inyong matandaan at hindi po ninyo makalimutan. Narito po ang tunay na pananalig sa Diyos. Kawikaan 3:5. Quote, hindi dapat manalig sa sariling kaunawaan, dapat lamang manalig sa Diyos. Unquote. At kaya po bang hindi pagkatiwalaan ang kapwa-tao sa mga bagay tungkol sa Diyos at sa kaligtasan para maiwasan ang sumpa? Jeremias 17:5. Quote, sumpain ng tao na tumitiwala sa kanyang kapwa-tao. Unquote. At kung inaangkin naman ng mga mangangaral na sila ang ministro ng bagong tipan, narito po ang pagsasalarawan ni Pablo sa mga tunay na ministro ng bagong tipan. 2 Korinto 3:6. Quote, hindi ng titik o literal, sapagkat ang titik o literal ay nakakamatay, kundi espiritu o espiritual na kahulugan, sapagkat ang espiritual ang nagbibigay buhay. Unquote. At narito po ang 4. Kaya po bang tanggapin ng mga tao ito
sapagkat napakasakit sa tao. Natanggapin ang hindi nakikita ng mata, pero sa ipinahayag ng Diyos kay Apostol Pablo, ito pala ang para sa buhay na walang hanggan. Ikalawang Korinto 4:18, quote, "Hindi ang nakikita ng mata, dahil ang nakikita ng mata ay temporal, kundi ang hindi nakikita ng mata, sapagkat ang hindi nakikita ng mata ay eternal." Unquote. Na walang iba kung hindi ang pagkakilala kay Esokristo. Kaya sino mang nangangaral sa Esokristong hindi pinangangaral ni Pablo ay dapat masumpa. Samantala, kami po ay umaasa na namang nakapag-record kayo dito sa ating programa, yung pong mga tape na naiipon. Bakit hindi ninyo ipadala sa mga mahal ninyo sa buhay na nasa abroad para kanila pong marinig at mapatunayan na kahit pala sa ating panahon ngayon ay po pwede tayong magtanong sa Diyos, at kung makikita ng Panginoon ang ating kababaan, tutugon sa mga bawat katanungan natin. Sa inyo pong mga puna, suwestyon, katanungan, o kung mayroon pa rin kayong paksang gustong ipatalakay, i-text po ninyo sa amin 0916-7743-452, at sa internet, basahin po ninyo ang mga articles natin. Narito ang website po natin, www.purechristianity.org. Small letter lahat po yun at one word lang. At narito pa rin po ang magandang balita, sapagkat ito palang ating programa dito sa radyo ay po pwede nang mapakinggan sa buong mundo. Ito po ay sa pamamagitan pa rin ng internet. Magpunta lamang doon sa website na www.ustream.tv/channel/GVAM. Pero ang link na kanilang susundan, dapat po ay ang Philippine Time. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat nang kami ay magpakababa sa inyo. Nahayag po sa amin ang testamento ng kaligtasan na inyong ginawa. Dahil po dito, hindi po kami makapaniwala kung bakit itong inilihim ninyo sa lahat ng panahon ay ipinahayag po ninyo sa amin. Kaya sa pamagitan po ng pagkahayag nito, nakilala namin kayo at tinanggap, at iba yung kagalakan ang aming nadama. Kakaibang kasiyahan, hindi po namin kayang isalarawan ito, dahil ang kagalakang ito ay ipinagkaloob ninyo sa amin. Pero kung nahayag man po sa amin ngayon na hindi man pala ibinabalita sa maraming tao ang tunay na ebangelyong nanggaling sa inyo, kaya ang inaasahan po ninyo sa pamamagitan ng kagalakang ipinagkaloob po ninyo sa amin ay ibalita naman namin sa mga tao ang tunay na ebangelyong ipinagkaloob po ninyo sa amin. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.